Kay Soto mukhang magbabalik na sa Gilas, Pilipinas. Jan Amores nagbabagong buhay na at napaka-unfair ang nangyari kay Kit Jimenez. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So bago natin pag-usapan ng tungkol sa pagbabalik ni Kay Soto sa Gilas mga boss, ay pag-usapan muna natin ang pagbabagong buhay ng tinaguriang MVP o the most violent player. Nakilala ang player na to sa kanyang pagiging mainitin ng ulo at pagiging basagulero sa basketball, na nitong kamakailan nga lang siya ay naghimas-rihas pa matapos mamaril ng kapwa niya basketballista. Ngunit ika nga, hanggat may buhay ay may pag-asa pang magbago. Dahil ito nga lang nakaraang araw ay inilabas ni Jan Amores sa kanyang IG account ang isang video na pinapakita dito na binabautismuhan nga siya sa isang simbahan. Ikaw ngayon, Jan Amores, kaya binabautismuhan sa At samantala, alam naman natin na malala ang natamong injury ni Kay Soto, kaya matagal nga itong mawawala sa Japan B-League at lalong-lalo na mawawala din siya sa Gilas, na napakalaking kawalan nga ito sa ating national team dahil kailangan talaga natin ng isang 7'3" center na maaasahan both offense and defense, lalong-lalo na napaparating na ang Doha International Cup na makakalaban natin ang Lebanon na isa ring malakas na team. ACL ang injury ni Kay at posibleng tumagal ang pagpapagaling niya ng 6 hanggang 9 na buwan. Ngunit may good news mga boss, base sa kampo ni Kay ay dadalhin nga daw ito sa Amerika para magpagamot sa mga magagaling na doktor para mas mapabilis ang kanyang recovery. At kagabi nga lang mga boss ay ibinahagi ni Kay Soto sa kanyang IG story ang isang larawan na kung saan tapos na nga itong operahan. Hindi ako sigurado kung ilang operasyon ang ititake ni Kay Soto mga boss, pero malaking good news na nga ito na makita natin na successful ang operation ni Kay. Kaya ipanalangin na rin natin mga boss ang mabilis na recovery ni Kay mula sa kanyang injury. At dumako naman tayo kay Kit Jimenez matapos ang unang season ni Kit sa PBA, kung saan tila hindi naging maganda ang naging journey niya sa ating pambansang liga at naging bakanting player nga ito na kahit mayroong buwan ng sahod ay hindi naman niya napapakita ang kanyang skills at talent sa loob ng court. Kaya isa ito sa nagtulak kay Kit na tanggapin na ang offer sa kanya ng MPBL team na Zamboanga Valientes para maglaro sa Dubai International Basketball. Ngunit ang kapalit nito ay matinding parusa na kakaharapin ni Kit sa PBA, at ito nga ay ang pagkakaband niya sa liga. At ang nakakasakla pa dito mga boss ay walang nakuhang panalo ang kanyang team na Zamboanga Valientes sa Dubai, at hindi pa nga ito nabibigyan ng maayos na playing time. Kaya sa tingin nyo mga boss, worth it nga ba ang naging desisyon niya? Once na pumirma na ako sa Zamboanga or nakita na nila ako naglaro, then doon na nila ikakat yung kontrato. For me, nag-take lang ako ng risk. Kasi syempre hindi naman tayo pabata. Lumilipas yung sikat natin, yung galing natin. So, ayun, nag-take ako ng risk na why not nasubukan ko ulit. Kasi syempre, tagal doon na rin hindi nakapaglaro. So, kinausap ako ni Boss Juni. Kaya, ayun, ginab ko yung opportunity.